Si PCG Commander J. Tariela duwag at sinungaling daw. Uy, sino may sabi nun, no? Tapos ang CNS Shandong ng China, aircraft carrier yan ng China, Shandong, naglayag daw sa South China Sea. Yan ang ating panonoorin mga kapatid at bibigyan ng reaction video mula rito kay John Reps. Mga tol, wag mong kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Maraming salamat lagi sa ating mga tagapanood dyan, sa mga suporta, sa mga nagko-comment. Malapit na nating maabot ang kalahating milyon mga tol. Baka nanonood ka pero hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-click mo na rin ang subscribe button mga tol. So wag na natin patagalin to, alamin na natin ang balitang to mula kay John Reps. Matapos ang pagdagsa ng mga Chinese fishing militia vessels sa South China Sea, ay sunod namang naglayag ang aircraft carrier ng China na CNS Shandong. Ayon sa post ng Estados Unidos, ito ay nagmula sa Sanya Port sa Hainan, China at patungo ngayon sa South China Sea. Sa nakaraang video natin ay naitampok natin ang aircraft carrier ng Amerika na USS Ronald Reagan na patungo rin sa West Philippine Sea. Akala ko ay magkikita na ang dalawang mga carrier na ito mga kabayan. Pero muling nagpost ang US 7 Fleet na sila ay nasa Philippine Sea na ngayon at nagsasagawa ng flight operation on board. So ibig sabihin ay nakadaan na sila sa West Philippine Sea. Hindi nagtagpo. Samantala, patuloy naman ang pagsasanay ngayon ng Australia at Pilipinas sa Sulu Sea na malapit lang din sa pinagtatalunang teritoryo. At tungkol naman sa nakalipas nating video kung saan nagsalita si Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela kaugnay sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon o fake news tungkol sa mga usapin sa West Philippine Sea na tinawag niya noon ng mga ito na traidor sa bayan. Heto at pakinggan natin ang ilan sa mga sinabi ni Herman Q. Laurel na kalaban ni Commodore J. Pinayagan po sa pag-uusap nga ng China at ng Pilipinas 24 na taon na mapadalhan ng sustento sa pagkain, tubig at medisina ang mga tropa ng Pilipinas doon sa BRP Sierra Madre. 24 na taon. Wala namang ganyang kalaking drama tungkol doon sa water cannoning. Bakit po nangyari yung water cannoning? Kasi liban po doon sa delivery ng humanitarian goods para sa ating marino, may pangalawang Philippine Coast Guard ship na may dala ng construction materials para magtayo po, lalong patibayin po yung nabubulok na ng Sierra Madre at magtayo tulad ng ginagawa ng Vietnam po sa napakaraming pulo na kontrolado nila ng malaki at matatag na mga establishmento or structures. Yun ang hindi kasama sa usapan ng China at ng Pilipinas. Now, nasa karapatan naman ng Pilipinas, it is in the right of the Philippines to challenge. Pero nasa karapatan din ng China to respond with whatever sovereign action it decides. Wala na yun sa karapatan ng China. O, di ba? O karapatan ng Pilipinas to challenge daw. Pero wala nang karapatan ng China doon kasi nga binasura na nga pinawalang bisa na nga yung claim nila di ba? Ibig sabihin doon, inalisan ka na ng karapatan. Ano pang claim mo diyan? Pinawalang bisa nga yung claim mo. Diba? Anong karapatan pa nila? Matitigas lang talaga ang mukha nila, mga tol. Bakit pa natin ipagtatanggol yun, diba? Wala nang karapatan ng China doon. Tapos na naibigay na sa atin yung hatol diba? Nanalo na tayo doon noong 2016 pa. Kung ngayon kung sasabihin natin may karapatan din ng China, di para saan pa yung napanalunan natin, diba? Hanggang ngayon naglalaban pa rin. Diba? Hindi na karapatan ng China yun Matitigas lang talaga ang mukha nila. Huwag na nating ipagtanggol. Hindi ng China to respond with whatever sovereign action it decides because it is exercising sovereignty there. So wag po magreklamo ang Pilipinas at magpasalamat na water cannon lang. Anong wag magreklamo ang Pilipinas? My goodness. Ay nako, my goodness. Anong reaction nyo rito mga tol? No, doon daw sa karapatan ng China to respond dahil doon sa kanilang sovereignty klabo na yan. 'Di ba? Malinaw naman Ang sabi nung International Court of Arbitration, yung Ayungin Shoal sa West Philippine Sea ay pasok sa exclusive economic zone
ng Pilipinas. Sa madaling salita, eksklusibo, Pilipinas lang ang may karapatan dyan. 'Di ba? So may karapatan tayong ipaglaban talaga yon. Ang China, wala silang karapatan doon. Inaangkin lang nila yon pero wala silang pinanghahawakan na kahit ano maliban dun sa gawa-gawa lang nilang 9-dash line na yon. 'Di ba? So anong wag magrereklamo ang Pilipinas? Kailangan nga natin magreklamo at araw-araw nga tayong nagrereklamo sa kanila at paulit-ulit nga tayong nagpapadala ng ng tawag dito, yung diplomatic protest 'Di ba? Anong wag magrereklamo ang Pilipinas? Dayaan na lang natin. Winater cannon tayo ganun talaga. Huwag tayong magreklamo, winater cannon tayo. Buti nga water cannon lang ang ginawa sa atin Para na rin nating sinasabi yung may kasalanan talaga tayo, 'di ba? So wag po magreklamo ang Pilipinas at magpasalamat na water cannon lang. Uy, thank you China, water cannon lang ginawa nyo sa amin Parang ganon. At hindi po tulad ng nagamit ng Pilipinas noong 2013 laban sa isang Taiwanese boat na minasinggan ng mga Coast Guard natin po. Let's make that clear. Kaya si Tariela po ay binobola, niloloko ang madla sa kanyang sinasabi na yung nagpapaliwanag ng buong katotohanan ay traidor sa bayan. Siya ang traidor sa bayan. Nako. So agad-agad inulit na naman ng China, magtakpo tayo sa gitna. Let us meet halfway para may compromise. At hindi po maulit yung mga sigalot na ganyan, which has been the case for 24 years. Tandaan po natin lagi. So, nandito tayo sa sitwasyon ngayon na inalok na naman ng China, magtakbo tayo sa gitna, pag-usapan natin. Now, nagkaroon tayo ng ganyang pag-uusap. We had that same agreement doon sa Reed Bank or Recto Bank Joint Oil and Gas Exploration. Na nung Marso pa, nitong taon na to, nung nakaraang taon, 2022, sabi ni Presidente Duterte, dapat tuparin natin ang kasunduan natin dyan sa Reed Bank Joint Oil and Gas Development. Pero yun po ay sinira ng American boy na si Locsin po. So ang nagkahadlang po dito sa mga magandang sanang maibunga ng pag-uusap ng Pilipinas at China ay yung mga American boys gagawa ng Amerika ng insidente na ibibintang sa kalaban nila para magsimula ng giyera. Tulad ng sinking of the Maine in the 1800s, 1896, 1897, para magkaroon ng dahilan na sakupin ng Pilipinas laban sa Espanya. At yung Gulf of Tonkin, doon sa Vietnam naman, na nag-eksena sila na inatake ang barko ng Estados Unidos para magkaroon ng dahilan na ibomba ang North Vietnam. China now urges the Philippines to calm down, meet halfway. Kasi po, ginagatungan talaga tayo ng mga Amerikano at ni Jay Tariela at ilang mga elemento sa media na sumiklab ang damdamin ng Pilipino laban sa China without seeing the entire picture. Kaya po, nakikita naman natin yung entire picture Oo, hindi sila kumukontra for the last 24 years. Mga tol na nagdadala tayo ng humanitarian. Siyempre, mga tao yun, humanitarian, di nila kinokontra. Ang ayaw nila yung construction materials. Kasi naman, nung mga nakaraang taon, di ba, 5 taon, hindi pa naman siguro ganun kabulok yung BRP Sierra Madre nun. Diba? 10 years, di pa naman siguro kabulok. Ngayon, kailangan na ng ayusin Doon ngayon kumukontra ang China. So ano yung halfway? Gusto pa nila makipag-share? Ganon? Wala na yun sa natin. Wala na yun sa batas natin, mga kapatid. Exclusive economic zone nga Alisin na natin yung EEZ pag ganon ang gustong mangyari nito, halfway. 'Di ba? Gustong mangyari ng China halfway, pagkasunduan, ganun para lang manatili na best friend tayo, 'di ba? doon sa pagpapaliwanag nila SAS, nila Ana and the others po, nakita po nila Jay Tariela na hindi na umuobra yung panloloko nila kaya binansagan na traidor sila SAS Rogando. Yung Bongbong Marcos din nag-amin ng totoo tungkol sa ayong mensyon. Sabi niya gray area yan. Pero sinalungat siya kaagad ng mga American boy, si Carpio. There is nothing gray about the West Philippine Sea. At ang Rappler na alam natin pundado ng National Endowment for Democracy, ayun, binatikos. Ang problema po kay Presidente Bongbong Marcos, nadadaan sa presyo.
Yung sinabi niya 1 oras, sa pangalawang oras po, babaguhin pag na-pressure na po siya. Kaya ngayon, yung susunod po ay yung mga pinagsasabi ni Tariela na fake news peddlers who support for China amid incursion in the West Philippine Sea daw. Yung mga sinasabi ng traidor na nagpapaliwanag ng buong trato. Pero anong totoo tungkol kay Jay Tariela? Ito pong susunod. Nagpapasalamat siya sa Estados Unidos. Let's see the next one. Yan, Jay Tariela, post po niya. Papasalamat siya sa Estados Unidos. Inimbita siya sa East-West Center. 3 weeks ago ata lang yun. Kung anong ginawa nila, anong whining and dining, we don't know what they did. Pero yan po si Jay Tariela. Liban po doon sa kanyang pag-resign sa Philippine Military Academy, which we will not dwell on. But mapapansin po nyo sa susunod na po na image po, yang si ex-US Air Force Colonel Raymond Powell, laging katabi po itong si Jay Tariela sa maraming interview. So parang politika pa rin pala to no? Labanan ng kanya-kanyang supporter no? Parang maka-US tapos maka-China mga tol. Dapat maka-Pilipinas tayo no? Mas maganda kung maka-Pilipinas tayo Yung pinaka-best interest natin dapat ang inaano natin Yung dapat na isinusulong natin dito, yung pinaka-best interest natin. Pakinggan ninyo kasi yung mga sinasabi ng mga maliliit na mangingisda. No? Yun ang dapat na pinapakinggan ng lahat lalo na yung mga boses. Yung sinasabi ng mga maliliit na mangingisda, yun ang pakinggan nila. Kasi yung mga yun, walang pinapanigan yun Hindi sila panig sa US, di sila panig sa China Panig sila sa kasarili nilang kabuhayan Yun ang dapat inaano natin. Yung mga sinasagasaan ng bangka ng China, yung mga kinukuha, yung mga pinangisda nila, yung mga pinapalayas, yung mga pinapaalis na mangingisda. Sabi ng ibang mangingisda, sa sarili nating bakuran, pinapaalis tayo. 'Di ba? Yun ang ano natin. Ano sinasabing halfway shared home? Mga ganun. Kalokohan na lang ng China yun Panguuto na lang nila sa atin yun Andiyan dyan sige, malamang siguro inuuto rin tayo ng US ganyan. 'Di ba? Pero tignan nyo naman kung sino yung sa atin, yung talagang bumubulas sa atin talaga. 'Di ba? Because I have confirmed that the original information to our Philippine media, I talked to the reporters mismo, and the first reporter to break the news that he had an interview with Raymond Powell, Americano, ex-US Colonel. Yan po ang nag-instigate po ng lahat na to. Yan ang nag-feed po kay Jay Tariela ng mga linya. Yan ang mga nag-feed kay Lasubiri at yung iba pa. 24 na taon na po yung mga controversial dito sa counterclaims. Ayaw nila lumaban kung talagang ginigipit sila ng China. Sa totoo lang, hindi po sila ginigipit, hindi sila hinaharas ng China, ng Chinese Coast Guard. May insidente. I have a paper, we were not able to print it, but you can... Di naman pala daw ginigipit ng Chinese Coast Guard Di naman pala daw download it from our Zoom site. Sabi ko, walang harassment ng Filipino fishermen. Sa ilang kaso na inimbestigahan nung panahon ni Presidente Duterte, 2 kasong inimbestigahan, 2 parehong lumabas na walang harassment. Yung isa misunderstanding dahil po nagbabarter lang po ng isda sa alcohol, pagkain, cancer din sa mga Filipino fishermen, at yung mga Chinese Coast Guard naman humihingi ng isda na para sa kanilang pagkain. So, barter lang yung isa. Yung isa lumabas si Mayor Arsenio Lim ng Zambales at sabi, walang harassment ng mga fishermen natin. Pero paulit-ulit yung mga harassment accusations na walang investigasyon, walang konklusyon. Kawawa naman yung mga natin, mga mangingisda natin. Wala, lumabas silang mga sinungaling lahat, no? Lahat ng mga mangingisda natin na umaangal, lahat ng mga mangingisda natin na naiiyak na lang sa nangyayari. Wala, mga maliliit na tao kasi, mga sinungaling silang lahat, no? Ganun ang lumalabas.
at ibibitin at iiwanan na harassment na lang daw ang nangyari. Now that is not the way to establish the facts and the truth. At mapapansin po ninyo yung mga sumusuporta po doon sa posisyon ni Tariela. At bibigay ako ng mga pangalan. Renato de Castro ng De La Salle, mga scholar daw po, Javad Heydarian, Cabalsa, and so on and so forth na mga support, and of course sa kanilang pagbebenta ng kaluluwa nila sa mga Amerikano. Magkaharapan kami at si Tariela, we are demanding they face us in a debate sa harap ng publiko. Mga tuwag kayo. So bukod dito kay kamitong mga kabayan ay marami pang ibang mga naninira, kasama na rin ang iba pang mga Chinese na matagal nang naninirahan at may mga negosyo din sa Pilipinas. O si Tariela daw, may katabing mga Amerikano siya, may katabing mga incheck ko. Alright mga kapatid, anong masasabi nyo rito? Ayoko magbanggit ng pangalan, ayoko magbanggit ng kung sino-sino man dahil ayaw nating maakusahan tayo ng kung ano-ano man. Pero nagre-reaction lang tayo sa ating mga naririnig, batay sa ating mga nasasaksiyan, batay sa ating mga napapanood. Mga tol, anong masasabi ninyo sa sinabi ng mama? No? Alright, so wala naman daw palang harassment no sa mga fisherman. No, hindi daw totoo yung mga 'yon. So yung mga napapanood nating interview ng mga mangingisda na nagrereklamo at sinagasaan yung barko nila, hindi harassment 'yun. Misunderstanding lang 'yun. Yung mga kinaladkad yung bangka nila, hindi daw harassment 'yun. Misunderstanding lang 'yun. Yung mga mangingisda na inakyat ng Chinese yung ano nila, bangka nila para kunin yung mga pinamingwit nila, yung mga malalaking isda, hindi daw harassment yun mga tol. Lang hingi lang daw ng konti. No, yun naman pala, sinungaling naman pala yung mga mangingisda nating maliliit. No? Well, kayo na lang bahala humusga mga kapatid. Comment kayo sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.